Francesca POV. Tapos ko ng confidential meeting preparations para bukas kasama si Josh. Kinumpirma ko rin kay Miss Arabella kung available siya bukas. Nang makonfirm ko ng lahat, ang ibang task ko naman ang inasikaso ko. 1 oras mahigit na akong abala. Bala kong magkape sana pero hindi na yun natuloy dahil bumukas ang pinto ni boss na may malakas na kalabog. Sa sobrang lakas parang masisira na yun. Mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon ko at ipinatong ang 2 kamay sa mga armrest ng swivel chair ko. Yumuko siya ng sapat lang para halos magdikit ng mga mukha namin. Mainit ang mga titig niya, mistulang apoy ang mga mata. Nagliliyab at nagkukubli ng hindi maintindihan na emosyon. Miss Moretti, may malalim at lamig ang boses niya. Listen carefully. Tapusin na natin to ngayon din. I don't care if you have prior commitments. I-cancel mo. Sabay tayong lalabas ng opisinang ito ngayong uwian at pag-uusapan natin itong pinagagawa mo. Bilang responsible adults. Pinagagawa ko lang? Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago siya tumalikod at muling nagkulong sa opisina niya. Ako naman ang naiwang tulala at hindi makagalaw. Tarantado talaga yun. Siya naman ang nauna. Mahinang bulong ko. Eksakto naman na pumasok sa Sir Hugo. Nakita niya sigurong reaksyon ko kaya nagtaka siya. Miss Moretti, nandito ka lang hindi ba? Yes sir. May alam ka ba kung ano nangyari sa boss mo during conference? Alam ko pero wala akong aaminin. Ano ko bali? Nagpakurap-kurap ako bago sumagot. Wala akong alam sir. Bakit? Ano bang nangyari kay boss? Basta may something talaga. Para siyang wala sa sarili kanina. Lutang siya. Kilala kong taong yun. Professional siya at 100% ang dedication niya sa trabaho. Sumulya pa ito sa pinto ng opisina ng kaibigan. Tapos ay bumaling sa akin. Oo nga pala, pumayag na si Arabella na kasama kayo sa dinner. Wala nang bawian. Great, looking forward to it. Sagot ko ng maayos. Kung walang problema si boss, okay ako dyan. Hindi naman ang dinner ang problema ng boss mo. Bulong niya habang papalayo. Kahit na bulong yon, dinig ko yon. Kinuha kong phone ko mula sa drawer para i-update si Danica. Nagsasabi talaga ako kung late na akong makakauwi at syempre, tinatanong ko na rin kung pwede si Doris, ang bagong yaya ni Liam na manatili muna sa bahay habang wala pa ako. Hindi yata nakatiis ang loka, kaya biglang tumawag. Hello Francesca, huwag ka na mag-alala kay Liam. Maaga naman akong uuwi. Enjoy mo na lang yung kung ano man yan. Salamat Danica, I owe you one. Basta wala kang problema kung ispoil ko ang anak ko ha. Huwag sobra okay? Napangiti ako, minalas man ako sa ama ng anak ko. Ang swerte ko naman sa anak at kaibigan ko. Pero hindi nagtagal ang ngiting yon sa labi ko. Nawasak ang ligaya ko nang pumasok si Mr. Andres. Nakasimangot at galit na galit. Matangkad at payat siya at may bigoting ginagamit lang ng mga kontrabida sa mga palabas. Matalim ang mga mata at mapanlinlang. Mayahalin tulad ko sa isang tusong hayop na hindi mapagkakatiwalaan. Sa harap ng desk ko siya tumigil at ang titig na ibinigay niya sa akin, ang titig na parang hinahamak ako. Ha? Ikaw daw ang babaeng may lakas ng loob na ipahiya ang anak ko kahapon. May diin sa bawat bigkas niya. Dahil sa'yo, pinihiya siya ni Floyd at pinalayas ni Hugo. Alam mo bang close silang tatlo? Pakinggan mo ko iha. Empleyado ka lang at hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Baka hindi mo alam kung anong position ko dito. Bukas ay wala ka na dito sa desk na ito. Malakas niyang hinampas ang desk ko pagkatapos ay tumuloy sa pinto ni boss. Pero hindi naman ako nasisindak ng ganun lang kadali at lalong hindi ko nakakalimutan ang trabaho ko. Kaya mabilis akong tumayo para harangan siya. Mr. Andres, bago po kayo pumasok, kailangan ko muna ng permiso ng boss ko. Sumusunod lang po ako sa protocol na galing sa kanya. Paliwanag ko. Hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko dahil nanigas ang panganyat ng mutlang payat niyang mukha sa galit. Sino ka para utusan ako? Ako ang CFO ng kumpanyang ito. Wala kang karapatan na harangan ako. Bigla niyang sinunggaban ng leeg ko. Marahas at walang pakundangan. Ang intensyon niya ay talagang makasakit pero bago pa ako makakilos, bumukas ang pinto na napakalakas at niluwan nito si Sir Floyd. Hinablot niya ako palayo. Tinulak niya ako sa likuran niya para maprotektahan ako. At gaya ng isa pang lalaki, galit din siya.
Mabilis na nagsalita si Mr. Andres para depensa ng sarili niya. Thank God, Floyd. Hindi mo alam kung anong ginawa ng pambabastos ng babaeng ito sa akin. Ramdam kong bilis ng paghinga ng boss ko. Mababaw at puno ng galit. Malamig ang boses niya na magsalita. Mr. Andres, lower your voice. Pakinggan mo ko ng mabuti. Unang-una, dinig ko mula sa loob ang lahat at malinaw na walang pambabastos na nangyari. Sinusunod niya lang ang utos ko. Pero, mag-sorry ka sa kanya. Pangalawa, hindi siya sekretarya. Assistant ko siya. At importante siya sa opisina ko. Pangatlo, alam mo noon pa na bawal ang sino man at bastang pumasok sa opisina ko. Kung ganyan ang trato mo sa mga empleyado dito, baka panahon na para suriin ko kung tama na ikaw ang nandyan. Floyd, wag mo kong subukan Mr. Andres. Tumalim lalong boses niya. Rubilin, halika. Mula sa kung saan sumulpot si Rubilin. Yes, Mr. Russo. Please show Mr. Andres the way to the elevators. I-schedule mo siya ng meeting bukas. Hindi dito. Akong pupunta doon sa opisina niya. At pagkatapos, bumalik ka na dito. Yes, sir. Mr. Andres, this way please. Magalang ang tono ni Robilin pero hindi maitagong kislap na tuwa ng mga mata nito. Bago ko nga pala makalimutan Mr. Andres, dagdag ni boss. Kapag inulit mo pa to sa kahit na sino mang empleyado ko dito, lalo ng assistant ko, yun na din ang huling araw mo dito. I hope I made myself clear. Pagkatapos ay marahan niya akong hinila papasok ng opisina niya. Tapos ay sinara niya ang pinto at inalalayan ako papunta sa upuan sa harapan ng mesa niya. Hindi na nawalang kamay niya sa bewang ko hanggang sa makaupo ako ng maayos. Inabutan ako ni Hugo ng isang baso ng tubig saka ko lang napansin na umiiyak na pala ako. Hindi lang simpleng pagpatak ng mga luha at tahimik na pag-iyak, may kasamang hikbi. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng matinding takot at ang mas nakakagulat naranasan kong lahat ng iyon kahit na 2 araw pa lang sa trabaho. Walang kasong nangyari sa amin ni Felicity kahapon. Walang pisikalan na naganap pero iba to. Hindi ko alam kung paano nagsumbong si Felicity sa ama niya pero inaasahan ko'y kakausapin niya lang ako ng maayos. Dahil bilang magulang din, yun ang gagawin ko. Maunawaan ko kung magagalit siya. Magulang din ako eh. Pero ang maging bayolente, hindi siya naroon para makipag-usap lang. May intensyon siya na makasakit. Kung hindi lumabas agad ang boss ko, baka nasaktan na talaga niya ako. Baka nga wala kami sa opisina ngayon at nasa ER kami ng pinakamalapit na ospital. Umiiyak ako dahil naisip ko kaagad si Liam. Paano ko napuruhan ako? Paanong anak ko? Nang maramdaman kong mga daliri ni Sir Floyd sa mga pisngi ko, nakaramdam ako ng konting kalma. Tahan na, Francesca. Hindi niya pwedeng gawin sa'yo yon. Sabi niya habang hinahaplos ang likod ko. Hindi ka matatanggal sa trabaho dahil sa kanya. Hindi mangyayari yon. At hindi ko rin hahayaan. Tama ang boss mo, Cheska, dagdag ni Sir Hugo. Nakangiti rin siya tanda ng suporta. Walang itlog si Andres. Mas matibay ka sa kanya. Huwag mong hayaan na sirain niyang araw mo. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na tawagin siyang Cheska, Hugo? Sabat na bigla ng boss ko. Hindi ko alam kung bakit tumalim ang boses niyang bigla. Since we became friends, mabilis sa sagot ni Sir Hugo na may kasamang pilyong ngiti. Huwag kang ang istriktong boss dyan. Natawa na lang ako sa asaran ng dalawa. Tumayo si boss at marahang inangat ang baba ko para magkatitigan kami. Hindi ako istrikto. Suplado oo. Aniya sabay kindat. Lord, bakit naman ang gwapo ng lalaki nito? Kahit na galit ako sa kanya kahapon. Grabe naman kayo mag-joke, Lord. Lagas ang inis ko. Aba, sabi ni Sir Hugo ng umiling. Sige, ipagpatuloy niyo yan. Labanan niyo tadhana hanggang kaya niyo. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin. Cheska, sabi ko nga sa boss mo, nakapagpa-reserve na ako para sa dinner nating 4 mamaya. No excuses. Sa Mikasa tayo, paborito yun ni Arabella at magugustuhan mo doon. Sige, sagot ko naman kahit na pilit ang professionalism ko. Kung okay sa boss ko, walang problema. Ako, magkakaproblema. Joke ba yan? Masaya ako makasama ka sa dinner mamaya. Sagot ni boss sa akin na parang may plano na naman. Alam mo ba na bestseller nila doon ang egg pie nila? Teka nga, kailan ka pa nahilig sa egg pie? Takang tanong ni Sir Hugo sa kaibigan. Kumain ka na kanina ng pie. I saw the plate in your office. Tapos kanina, during the Zoom meeting, kumain ka rin.
Ngayon gusto mo pa ulit? Kung babae ka, isipin kung naglilihi ka na. You'll gain weight. Sige ka. Ngumiti lang si boss. Sana naman hindi niya ako ipagkanulo sa harapan ng kaibigan niya. Nagkibit balikat siya. Anong magagawa ko? Naadik ako sa egg pie eh. Agad akong naramdaman ng pag-akyat ng init sa pisngi ko. Sira ulo talaga to. Imbis na damayan ako sa pang-aapi sa akin ng CFO, nagawa pa akong asarin. Tama ba yun? Knock-knock, pumasok si na Miss Arabella at Rubilin. Sa palagay ko ay naikwento na ni Rubilin ang nangyari base sa expression ng mukha ni Miss Arabella. Francesca, ayos ka lang ba? Sumusobra na talaga yung Andres na yan. Floyd, lumalampas na yata si Andres sa limitasyon niya. Hindi ito unang beses na nangyari to, kung alam mo lang. Nag-aalalang pahayag ni Miss Arabella. Ayos na ako, Miss Arabella, thank you. Nabigla lang ako pero kakayanin naman. Sagot ko sabay hawak sa kamay niya. Arabella, sisiguraduhin ko hindi na mauulit, matigas sa tugon ni boss. Hindi ko alam na hindi itong unang beses. You'd be surprised. Siyempre hindi sila magsusumbong sa'yo. Iritang sagot ni Miss Arabella. Kinatakot ni Andres na tatanggalin sa trabaho bastos siya. Mapang-api at foul-mouthed. Pero wishy siya sa workplace. Hindi ko nga alam kung bakit pinayagan mo pang manatili yan dito pero ito lang ang masasabi ko. Nagsasawa na ang mga empleyado mo sa kanilang mag-ama na mahilig mag-power trip. Nang marinig yon, bumaling si boss kay Rubilin. Naging matalas at matigas din ang boses niya. From now on, limited access ng floor na to. Ayaw ko nang basta-bastang pumapasok sa opisina ko nang walang paalam. Hindi na pwedeng mangyari ulit ito kay Francesca man o sa ibang empleyadong nangyari kanina. Hindi pa pala siya tapos. Dinampot niyang telepono at tinawagan ng Chief of Security ng building. Wilbert, gusto ko ng bagong access protocol, ASAP, utos niya. Si Rubilin ang magbibigay sa'yo ng listahan. Tanging sina Hugo, Josh, Arabella, Rubilin, Francesca at ako lang ang pwedeng gumamit ng elevator papunta dito sa floor ko. Ang iba kailangan may permiso ni Rubilin. Kahit external visitors, walang exempted. Ang stairway doors naman ang ipalak mula sa loob. Ipaliwanag mo sa staff mamaya. Copy sir, ako na pong bahala. Sagot ni Wilbert mula sa kabilang linya. Binabana ni boss ang tawag sa katinignan kaming lahat. Malinaw na ba sa lahat? Tignan ko lang kung hindi pa magtino ang makakapalang muka. Rubilin, pwede ka nang bumalik sa desk mo. Salamat. Tumango si Rubilin at lumabas na, maingat niyang isinara ang pinto. Pakiwari ko'y nawala na kaagad ang bigat ng tensyon kanina, kaya sinamantala ni Sir Hugo ang pagkakataon para ikwento kay Miss Arabella tungkol sa dinner. Pagkatapos, kinuwento din niya kung paano ako sinagip ni boss mula kay Mr. Andres. Siyempre, ginawa niyang exaggerated ang storya. Ginawa niyang parang superhero ang kaibigan niya at ako ang damsel in distress. Hagalpakan kami ng tawa. Kahit paano ay nakatulong ang OA na kwento niya para gumaan ang bigat ng araw na yun. Bumalik ako sa desk ko ilang minuto bago nag-uwian. Ugali ko kasing tapusin ang mga nasimulan ko na para bago pa man asikasuhin ko bukas. Pero halos kakaupo ko pa lang na marinig ko si Josh na pumasok sa floor namin habang kumakanta ng Stereo Hearts. Josh, magaling ka palang kumanta. Bati ko sa kanya na nakangiti. Hindi naman, praktisado lang. Sagot niya sa akin na nakangiti rin. Gusto ko kasi ng vibes dito sa floor natin. Oo nga pala, nasa third floor ako nang masagap kong balitang nangyari dito kanina. Ayos ka lang ba? Ang bilis naman ng balita, pero okay na ako. Salamat sa pagtatanong, Josh. I see, buti naman okay ka lang. Mauna na ako, Francesca. Tumatawag si Mrs. Maaga daw siyang nakawit, may surprise daw sa akin. Gustong gusto ko pa naman ng mga surprises. Dagdag niya, baka sa mukha ang saya. Kapag nakabuo kami ninang ka, sige ba, ikwento ko sa'yo bukas. Sabay tayo mag-lunch. Tapos magplano na rin tayo para sa weekend. Excited siyang makilala ka. Uy, maganda yan. Pwede ko bang isamang best friend ko? Syempre naman, see you tomorrow. Napangiti ako pero kagad ko rin naramdaman ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Napakalapit niya dahil dinig kong paghinga niya. Kunwari hindi ko alam na naroon siya, nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Miss Moretti, simula niya sa malambot na boses. Anong gagawin ko sa'yo? Aliw na aliw si Josh sa'yo at kinakantahan ka pa.
Si Yugo naman panay ang kwento na lang tungkol sa'yo't ako. Paborito ko ng egg pie ngayon. Anong may rekomenda mong solusyon? Hindi po magandang ma-addict, boss. Sagot ko pero hindi pa rin siya nililingon. Tara na, may usapan tayo. Show the outside world how beautiful you are. Talaga namang stressful ang araw na to, kaya mag-relax naman tayo. Wika niya sabay kindat bago lumakad papunta sa elevator kung saan naghihintay na si Miss Arabella at Sir Hugo. Ang hapunan naming apat ay naging perfect na compliment sa magulong araw naming magaan, masaya at puno ng tawanan. Talaga namang masarap ang pagkain sa Mikasa, kaya pala paboritong restaurant yon ni Miss Arabella. Pagkatapos ng main course, binulungan ako ni boss ko. Gusto ko ng egg pie mo, hati tayo. Paano ko naman matatanggihan ng ganong request? Nakakaakit siya at nakakatawa at aminin na natin, makalaglag panty ang kagapuhan niya. Parang pinaghalong V at JK ng BTS. Siyempre, hindi na naman nakaligtas ang bulong na yon kay Sir Hugo. Arabella ayun na naman ang alaga mo. Obsessed na sa egg pie. Dati hindi naman kumakain niya ng ganyan. Kaya nga hati lang kami ni Francesca, hirap ni boss. Francesca, ngiti ni Miss Arabella. May pilang ngiti sa labi niya. Basta, tandaan mong turo ko sa'yo. Dapat alam nila kung sino may talagang nagpapatakbo ng opisina. Ikaw yun. Wow, kita niyo yun? Biro ni Sir Hugo sa grupo. Pinasa na ni Arabella ang corona at ang mas malala, bulong ni boss habang nakatitig sa akin. Pati ako kontrolado niya. Ewan ko kung tamang dinig ko, pero yun ang narinig ko. O baka naman dala lang yun ang imahinasyon ko kaya kung ano-ano ang na-imagine ko. Pauwi na kami, inalok ako ni Miss Arabella na siya nang maghahatid sa akin dahil iniwan kong kotse ko sa building namin. Bukas ko na lang babalikan. Kako, hindi na, out of the way sa'yo Arabella. Tutol ni boss. Gabi na't malayo pang inyo. Sige, ikaw ang bahala. Makahulugan ng tingin na binato sa amin ni Miss Arabella. Naging tahimik ang biyahe namin. Mabuti naman dahil wala na yata akong energy para mag-asar sa kanya kung sakali. Pagdating sa harap ng bahay ko, pinatay na niyang makina ng kotse at saka humarap sa akin. This day was too much. Gusto ko lang mag-sorry. Alam ko maling ginawa ko kanina. Napaka-unprofessional. Lumampas ako sa linya and I understand kung pag-isipan mong ibigay sa ibang position ko. Actually, bala ko na rin na mag-submit ng resignation kanina. Kaso naon siya dahil kay Mr. Andres. Hindi ako ganito. I'm not. Pero kapag ikaw ang kaharap ko, nawawala ako sa sarili ko. Tapos kapag ikaw ang asar, wala na talaga. Tapat kong pag-amin, bahala na, ngumiti siya. You call me by my name. Gusto ko yan, sana tuloy-tuloy na. Tumango lang ako, hindi ako sigurado sa kahinatnan ng pag-uusap naming ito. Basta gusto ko lang umamin dahil nahihirapan din ako. Francesca, alam ko naman na hindi ikaw ang tipo ng babaeng nakakagulo sa trabaho. Nasa New York pa lang ako, hiningi ko na kay Arabella ang resume mo. Pati dati mong boss, tinawagan ko. Alam kong mahusay ka. At kung tutuusin, kahit sinong babae mapipikon kung ganun ang biro ko. Pero aaminin ko, kanina sa Zoom meeting, gusto lang talaga kitang hilahin at paupuin sa kandungan ko. Wala akong maintindihan sa meeting. Ang mas nakakatawa, ni minsan hindi pa ako nawala ng focus. Hinilamos na naman niyang mga kamay sa mukha niya. Halata na gaya ko'y nahihirapan din siya. You have no idea how annoyed I am seeing you like that. Tapos hindi kita mahawakan. I felt so helpless. Sorry, mahina akong sagot. Galit lang talaga ako sa'yo kanina dahil sa nangyari after lunch. Don't be sorry, just make sure na next time kasali na ako sa larong gusto mong laruin. Aniya sabay ngiti ng pilyo. Hindi kita sisibakin, magaling ka sa trabaho mo. Ano man ang meron sa atin, kampante ako na hindi maapektuhan ang trabaho mo. Kaya next time, let it happen in a natural way. And don't attempt to do that while I'm on a meeting. Baka mawalang mga international clients natin dahil isipin nilang tulala ako palagi. Natawa na lang ako at napatango. Deep inside, natutuwa ako dahil kahit paano inamin niyang nagulo kong pagmamalaki niyang matibay na kontrol. Umuwi ka na, it was a long day for you. Bukas na tayo ulit mag-usap. Kinuha niyang kamay ko, tinalikan ito. Banayad at mabilis lang. Sige, see you tomorrow. Bumaba na ako. Pero pagdating ko sa gate, narinig ko pang sinabi niya ng malinaw. Francesca, just so you know, hindi pa ako tapos mangasar. At tumawang ungas kong boss ng malutong.